Guys, napapansin ko lang, siyempre tumatagal na tayo sa mundo, kalimitang dahilan ng away sa loob ng bahay o sa loob ng isang pamilya, basta kung ano yung nasa bahay, anak, mag-asawa, ano pa, mga biyanan, lolo, lola, ayan. Siguro na-experience nyo naman to guys na may mga awayan sa loob ng bahay. Ayan guys, mga ano-ano ba yon? Simulan natin sa una. Halimbawa, 'di ba pag nagsisimula kayo magkaroon ng bahay, mag-asawa, 'di ba? Ano bang kalimitan na away ng mag-asawa? Ah, sino ang maghuhugas? Sino maghuhugas? Sino ang magliligpit? Sino magwawalis, maglilinis ng bahay? Sino maglalaba? Yan, minsan nag-aaway kayo mag-asawa, 'di ba? Tapos habang nagkakaroon na kayo ng anak, nandiyan na yung away nyo kung sinong magtitimpla ng gatas, magbabantay sa anak. Minsan kumukuha pa nga kayo niya ng katulong eh. Minsan isa pang saniya na pinagseselosan yung katulong nung asawang babae. Yan. Yan ang mga awayan yan. Tapos habang lumalaki na, yung mga awayan na yan, malalaki na rin yung anak nyo, nagkaroon na kayo ng 2 o 3 anak, malalaki na, kalimitang away dyan. Napapansin ko to guys, kasi expert na rin ako sa mga family work. Naging family driver na ako mahigit 12 years na ng mga iba't ibang lahi, Korea, ito mga Arabo. Mga napapansin ko lang guys, tsaka sa amin rin, Pilipino tayo. Minsan yung mga bata, sumasagot sa magulang, sa school, minsan hindi gumagawa ng assignment. Minsan naririnig ko yan guys, nag-aaway yung anak, mga magulang, yan, isa pa yung mga away-away na yan. Mga dahilan yan sa pag-aaral, makulit yung bata, sa pera, yan, di binibigyan ng baon. Maraming uri ng nangyayaring away sa loob ng bahay guys. Siguro normal na lang to. Wag lang siguro antong sa mga yung talagang grabe ng away. Tapos habang lumalaki na yung pamilya nyo guys, ano pa ba yung mga away na nangyayari? Habang tumatagal, nangangaliwa na si Mister. Habang tumatagal, nangangaliwa si Mrs. Hindi naman to lahat guys Meron lang akong minsan na obserbahan, nangangaliwa na si Mrs. Tapos lalong lalo na pag ang lalaki na ng nila, mga anak nila, halimbawa yung mga anak nila 18 na pataas, may mga kanya-kanya ng jowa. Minsan natitira na lang yung mag-asawa. Ayan, minsan nag-aaway rin sila niyan guys kasi minsan yung lalaki gumagala na, yung babae naman puro doon na lang sa maritesan, sa kapitbahay. Yan, isa yan sa mga away. Tapos habang tumatagal na guys, na minsan tumitira na sa inyo yung mga biyenan na babae, lalaki, lolo, lola, minsan tumitira na yan sa inyo. Kasi gano'n na talaga ang cycle ng buhay natin eh. Habang kasi lumalaki na yung pamilya natin, nagiging malalaki na anak natin. Nung nangyayari nun, yung mga magulang natin tumatanda na, yun na yung magiging lolo, lola nila. Minsan wala na silang wala na nag-aaruga sa kanila, kaya minsan dinadala yan sa inyo. Halimbawa, minsan nakikita ko diyan na number 1 na nagre-responsibilidad diyan yung panganay muna. Kaya kagaya namin, talagang no choice yung nanay tatay ko, doon muna mauna sa panganay namin, doon muna titira. Bawa kung sabi nung doon naman sa pangalawa, sabi nung panganay namin, kung gusto nyo, diyan naman sa pangalawa. Ganun kasi ang protocol ng responsibilidad guys. Pero lahat pa rin kayo dong concern. Ganun kasi ang level ng natin tradisyon natin sa Pilipino. Mostly yung panganay ang nagiging sumusunod na parents. Kung talagang matatanda na yung mga nanay tatay nyo, yung panganay, sumusunod dun yung pangalawa. Ganun guys, ang mga minsan nakakaroon ng mga awayan dyan guys, nakikita ko, na obserbahan ko. Minsan merong ang manugang na inaaway yung binan, di ba?
minsan nga napabalitaan ko pa, napapanood ko, nagiging pisikalan na. Siguro nakikita ko doon talagang tinatamad na silang mag-alaga. May mga ganyang away guys, napapanood ko. Ano pa, ang pinag-aawayan sa mga bahay, minsan pera rin, hatian ng mamanahin. Kami kasi wala naman kami mamanahin eh. Mahalaga lang sa amin. Nakita namin na malusog yung nanay tatay namin hanggang pagtanda, di ba? Lahat naman tayo pupunta doon. Ano pa bang mga minsan nangyayaring away sa loob ng pamilya? Minsan naunawaan natin, medyo makakalimutin na yung mga magulang natin, medyo yung isip nila hindi na masyadong normal, kaya akala ng ibang mga kapatid natin na ano, ganito, nang si mama nangihingi na naman ng pera, dapat maunawaan na lang natin yan. Kasi gano'n na nga yung matatanda. Kaya yan, nagkakaroon ng awayan. Ano pa bang mga nangyayaring awayan guys sa loob ng bahay nyo? Kayo, anong experience nyo? Nangyayaring awayan. Yan lang, mga basic lang guys. Minsan dyan, di alam kung sino magluluto. Oh. Umaga na, ano bang gagawin? Di ba, ganyan, ganon kami. Pagkagising, anong gagawin? Siyempre, magwalis-walis na. Magdilig ng halaman. Magtanim-tanim. Di ba? Minsan ganyan eh. Kung may mga kaya naman, sino magdadrive? Sino mag-aalaga ng sasakyan? Ganyan guys. Minsan kasi dyan nai-involve sa loob ng isang bahay guys, kung may mga kaya. Minsan nai-involve dyan yung katulong, yung driver, ano pa ba, yung houseboy. Yun ang minsan na umiikot dyan sa loob ng isang bahay guys eh. Kaya nagkakaroon rin ng mga awayan dyan. Diba? Pero kung pwedeng iwasan natin yon kasi pangit tingnan. Ako, ang dami ko ng siguro 12 years na akong mga pamilyang pinagsisilbihan ko. Talagang minsan nagsisigawan sila. Lalo dito, yung mga dati kong amo, talagang grabe rin sila magsigawan. Kaya siguro para sa akin normal na lang to, kasi sa Pilipinas nangyayari rin naman eh. Pero kami hindi naman kami masyadong physical, yung siguro sigawan lang, awayan. Diba? Minsan pinapalayas ka pa nga ng kapatid mo. Huwag kang tumira dito sa amin, 'di ba? Maunawaan na lang natin 'yan eh. Minsan may mga tatay tayo, may mga kapatid tayong lasinggero, may mga kapatid tayong hindi naman lahat, may mga adik, 'di ba? Kasi minsan na napapunta na sa mga masasamang kaibigan, 'yan, meron 'yan, guys, sa mga pamilya natin. Ano pa? Sa mga babae naman, meron rin napapariwara tayong mga kapatid na babae, 'di ba? Minsan pa diyan pupunta sa bahay nyo yung mga kapatid nyong nag-away sila nung asawa nila, iniwanan, ang no choice yan, pupunta yan sa magulang o sa matandang kapatid, 'di ba? Ganun, kaya nagkakaroon ng awayan sa loob ng bahay, guys. Para sa akin normal na yan, pero kung pwedeng iwasan na mas malala, iiwasan. Yan ang mga nakikita ko. Kahit dito sa mga ibang lahi guys, grabe rin sila mag-away. Talagang malalakas talaga yung boses nila. Ayan, lalaking tao, di ba? Ano pa? Kaya minsan nadadamay rin yung mga yung mga driver, mga katulong. Kasi parang party na rin kayo ng loob ng Kaya ang hirap rin minsan na party ka ng isang pamilya na hindi mo naman sila kaano-ano eh. Minsan nadadamay ka. Ginagamit ka nilang minsan ginagamit yung katulong na pananggalang. Ano pa ba? Ang mga kalimitang awayan sa loob ng bahay. Minsan may mga sakit, may mga special. Minsan dapat unawain na lang natin yun. Diba? Talagang mahirap ganyan. Talagang kung mahina ang pasensya mo, mangyayari talaga yung awayan sa loob ng bahay, kung sino mag-aalaga. Yun lang guys, mga naobserbahan kong kalimitang awayan sa loob ng bahay. Kayo, ano ba yung mga kalimitang awayan sa loob ng bahay nyo? Kung makikita nyo ngayong generation, lahat may cellphone. Minsan wala nang nagtatrabaho, lahat na lang nakatutok sa cellphone, sa laptop, sa computer. Wala na. Doon na lang umiikot yung araw natin.
'Di ba? Minsan nag-aaway-away yan. Kaya yan, habang tumatagal tayo, paiba ng paiba yung buhay natin. Yun lang guys, masabi ko kayo kung anong mga experience nyo pang kalimitang awayan sa loob ng bahay. Yun lang, bye bye, thank you.